Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr. matibay na saksi, katotohanan ng Diyos laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos Sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag. Sa bawat pahayag, tayo ay itinataguyod. Pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, apoy na naglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. Si Brother Fernando, tapat na bantayog. Sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-aalala. tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakap. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, Laging magliliyab ang aming pananampalataya. So, sino ba ang tagapagdala o nagbayad ng ating kasalanan? No, napakahalaga po kasi ng katanungan natin na ito na dapat nating sagutin sapagkat hindi tayo nagre-relihiyon o hindi tayo sumasambat, nagpupuri sa Panginoon nang hindi tayo nagkakaroon ng assurance na tayo ay pinabanal na,
at tayo iniligtas na ng Diyos. Kasi at the first place, dapat po nating malaman na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbubura ng mga kasalanan. Kaya po, ang tanong po natin i-remind ko lang po, no? Sino ba ang nagdala at nagbura ng ating kasalanan? No, ayun po ay napakahalagang katanungan kasi kung tayo sa ating sarili o sa ganang ating sarili ang nagdadala ng ating kasalanan at sasabihin natin, we are saved by works. Hindi po pwede yun. No? So, yun po ang ating sasagutin ngayong gabi. Sino ba ang nagdala ng ating kasalanan? Who bore our sins? Oh, so, ito po yung ating paksa. Scapegoat, Satan, or Christ. Ayan. So, pag sinabi nating scapegoat, mamaya-maya po ay ating i-define po ang bagay na yan, no? So, may ilan po kasing tagapangaral ng Biblia o nangangaral at nagkiklaim na sila ay may prophetic office. No, na minsan ay nakokontrahan ang kanilang mga pahayag. No, halimbawa na lang po dito sa kanyang isinulat na early writings, page 280, 281, ang sabi diyan, Satan, the author of sin. Sa unang pahayag, no, it looks like ini-establish niya na si Satan ang scapegoat, no? At sa pangalawa, sabi niya sa manuscript 112 noong 1897, it was 16 years after, ang sabi, Christ was the scapegoat, which the type represents. So dito, ay nagkaroon po siya ng change of mind na nung 16 years ago, ay si Satan daw ito. Pero alam naman po natin sa pag-aaral ng theology, ay dapat consistent tayo doon. So ang tanong po natin, alin po sa dalawang pahayag ang mali? Yung una o yung ikalawa? Sino ba talaga ang scapegoat? No? So, hindi lang naman po yan yung mangangaral na nagtuturo ng ganyan doktrina. Napakarami pa po, no? So, ngayon, sa Levitico 16, ang talata ay 1 hanggang 26, no? Meron pong dalawang goat yan na kambing, no? Sabi diyan, the first one was offered as a sacrifice to atone for sins of the Israel. Tandaan po, no, yung unang goat ay sinacrifice para sa atonement ng kasalanan ng Israel. No, so ang gagawin ng high priest ay sprinkle ang dugo ng kambing na yon sa most holy place. So this sacrifice made atonement for the sins of Israel, verse 12, no? So ngayon, yung second goat ay tinatawag na scapegoat, no? Mula sa Hebrew word na Azazel, na ang ibig sabihin ay goat of departure or scapegoat, no? Ngayon, ang sabi ng isang Hebrew scholar or ng isang Jewish scholar, si Robert Alter, sa kanyang commentary, no, na ang Azazel ay isang proper name na mayroong uncertain meaning. So hindi natin kinakas out, no, na wala siyang definitive conclusion para kay Robert, no? So sabi niya, Azazel is not represented as competing deity or demon. Okay? So, but the ritual depends upon a polarity between YHWH or the place of human civilization and Azazel, the remote wilderness, the realm of disorder and raw formlessness. So dito, yung high priest, tandaan natin, dito sa ikalawang goat,
ay ikinonfess niya ang mga kasalanan at dinala sa wilderness ang goat to make an atonement. Ngayon, sa paniniwala ng sa isang denomination ng mga Seventh-day Adventist, no, si Ellen White, agree siya sa Orthodox Christian doctrine na si Jesus Christ yung unang goat. No, na siya ang nag-offer ng kanyang katawan para sa kasalanan ng marami. So, wala tayong dispute doon. Ang dispute ay nandito sa second goat. Tayo kasi, naniniwala tayo, personally ako, na ang ikalawa, parehong goat dito na nagre-represent ng atoning work of Christ o yung kapatawaran ng ating kasalanan, no? So, unang inadapt ito ni Ellen White nung binanggit sa kanya ito ni O.R.L. Crosier doon sa The Daystar Extra o February 7, 1846. So, after nung 1844, wala pang Seventh-day Adventist, doon pa lang sa Millerites, no, ay binanggit na sa kanya ni Crosier na si Satanas yun at hindi si Jesus ang scapegoat. No? Kaya nung later, umalis si Crosier sa Adventist, no, ay kanyang binago. Binago yung kanyang doctrine nung umalis siya sa Adventist, no. Siyang nagturo kay Ellen White, siya ring nagbago ng doktrina ng kanyang sarili, no. Kumbaga parang ako, no, lumabas ako sa SDA, nagturo sa akin na si Satan yung scapegoat, lumabas ako, binago ko yung doctrine kasi alam kong mali. Sabi dito ni Ellen White sa early writings, no, sabi niya diyan, okay, the sins which had been confessed while he was in the most holy place were placed upon Satan. So lahat daw ng kasalanan ay inilagay kay Satanas. No? Doon din sa Great Controversy, page 422. The scapegoat, Satan, the author of sin, upon whom the sins of the truly penitent will be placed. Inilagay lahat ng kasalanan. Ngayon, Brother Denmar, sabi mo kanina, mali yung doctrine namin. So kung mali, maglatag ka naman ng alternative. Bakit mo sinabing mali? Siyempre, hindi naman po makatwiran, mag-internal critic tayo, tapos napaka-bias natin. No? So, anong gagawin natin ngayon? Ilalatag natin yung alternative claim natin. No? So ito, ang problema kasi sa teaching, problema po kasi dyan sa teaching ay hindi po siya nag-a-agree sa sinasabi ng Biblia. No? Wala sa Biblia mababasa na dinala ni Satanas ang kasalanan ng mga masasama. Wala yun sa Bible. So, hindi natin siya mahanap sa Bible. So, therefore, kahit sabihin natin context, hindi na word for word. So, therefore, hindi na siya totoo. No? So, ano ba yung totoo tungkol sa atonement? Tanda po natin, ang tanong natin kanina, sino ang nagdala ng ating kasalanan? Sabi dito, no, sa Leviticus 6, verse 22, yung scapegoat, shall bear upon him all their iniquities. So, dadalhin niya ang lahat ng mga kasalanan. So, sino yan? Isaiah 53 verse 6, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. O, kanino yan? Sa kordero ng Diyos, no? Who take away the sins of the world, na si Kristo. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Siya po ang nagdala ng ating kasalanan. Siya ay naging kasalanan para sa atin. Siya hindi nakakaalam ng kasalanan, mga kapatid at mga kaibigan, no? So dito maliwanag na
Ang Biblia, ang pinatutungkulan ng scapegoat ay si Kristo. No, at very consistent ang Bible diyan. Ang sabi diyan ni Peter, 1 Peter chapter 2 verse 24, who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we being dead in sins should live unto righteousness, by whose stripes he were healed. No? So, dinala ang ating kasalanan doon sa krus. Ganun din yung sinabi ni Pablo sa Hebrews chapter 9 verse 28. At sa Galatians chapter 3 verse 13, naging sumpa para sa atin si Kristo. Naging kasalanan siya para sa atin. Siya ang nagdala ng kasalanan natin sa krus, hindi si Satanas. Tandaan po natin ang atonement. Kailangang may bumuhos na dugo. Si Kristo namatay. Ini-sprinkle ang kanyang blood. No? Ngayon, nabasa natin ito mga to. So therefore, the scriptures teach us that una, he was a sacrifice for sin. At ikalawa, siya ang nagdala ng kasalanan ng mundo. Pareho lang yun. Yung unang goat, ang tumubos, yung ikalawang goat ang nagdala ng kasalanan. So therefore, sino po ito? Sino to? Si Kristo. Ano po ibig sabihin ng wilderness? Ang wilderness po, ay tumutukoy sa outside of the city gate. Hebrews chapter 13 verse 12, to make the people holy through His own blood. So si Jesus Christ, batay po siya sa labas ng Israel. Pinalabas siya dun sa wilderness. Ang wilderness ay tumutukoy sa labas ng Israel. So, meron din pong ritual diyan na sa birds. But it doesn't mean na yung isang bird, sa Levitico chapter 14, tumutukoy kay Satanas. Hindi po. Lahat po ng bagay diyan sa Levitico, tumutukoy kay Kristo. Pareho lang naman po yan eh. It doesn't matter kung ang ginamit ay bird, it doesn't matter kung ang ginamit ay goat, pero ano ang function ng goat? Ang function ng goat, he became a sin offering, he became who bore the sins of the world. Sino yun? Si Kristo. Lahat po ng bagay dyan kay Kristo, wala kay Satanas. Matakot naman tayo doon. Tayo naman ay magkaroon ng kaunting takot sa sinasabi natin. Di ba? Karoon naman tayo ng kaunting takot. Ngayon, conclusion natin. Dahil sandali lang tayo, gusto natin maraming nagtatanong. Ano conclusion natin? The Bible teach that Jesus fulfilled both parts of the atonement. Nagdala ng kasalanan, naging sin offering natin. Represented by two goats. So, hindi ka pwede maging sin offering kung ikaw ay makasalanan. Hindi ka rin pwede magdala ng kasalanan kung ikaw mismo makasalanan. So, Satan had no part to play in the atonement, and it's blasphemous to claim that he did. So, sabi ni Ellen White, dito sa 1897 yung ating ipinakita kanina. Some applied the solemn type to scapegoat to Satan. This is not correct. Christ was the scapegoat. Ito pong manuscript 112 ay inirelease 15 sa Ellen White Estate. Pero ang nangyari, however, another copy has all 19 pages and is stamped Ellen G. White at the end of the 19th page. Ang nangyari po dito, nawala po sa Ellen White Estate yung copy ng manuscript.
Sabi diyan, no, mysteriously the page on which the quote appears, or in page 18, and the following page are missing from the Ellen White Estate's copy of the manuscript. So, ibig sabihin, inalis po nila yung copy ng quotation na ito ni Ellen White. So, ano ang totoong paniniwala ni Ellen White? Kaya nila tinanggal is what? Christ was the scapegoat, which the type represents. He alone can be represented by the goat born into wilderness. He alone over whom death had not power was able to bear our sins. No? Kahit ako maniniwala ako dito kay Ellen White, no? Sumasampalataya ako dito na si Kristo talaga ang scapegoat. Pero yung una niyang sinabi na si Satan ang scapegoat, well, that is blasphemous. Hindi ko po paniniwalaan yun. Pero at this point, tama naman po si Ellen White na si Kristo ang scapegoat. Di ba? So, maganda po ito na improvement ni Ellen White na nung unang itinuro sa kanya na yung scapegoat ay si Satan, 16 years later, itinuro niya si Kristo na ang scapegoat. So, maganda po ito na improvement kay Ellen White. Ibig sabihin ay nagkaroon siya ng change of heart. No? Maganda po 'yun at hindi po natin tinututulan 'yun, no? Hindi po natin tinututulan. So therefore, no? Ang tanong natin, bakit po yung mga kapatiran natin diyan po sa church, mga Adventist, ay hindi po nagbabago ng stand? Mas marunong ba kayo kay Ellen White? Mas divine or mas inspired ba kayo kay Ellen White? Hindi nyo ba alam na si Ellen White, according to fundamental beliefs, she has a prophetic authority? Ibig sabihin kung prophetic authority, dapat pakinggan natin si Ellen White. Bakit ang stand natin si Satan ng scapegoat kung sinabi naman pala ni Ellen White si Christ ang scapegoat? Hindi ho ba mas katanggap-tanggap na tanggapin na ang propeta na ating kinikilala ay nagpakumbaba? Kayo hindi. Diba? Sino ang mas inspired? Yung nagpakumbaba o yung hindi nagbabago ng posisyon? Mga kaibigan, no? Hindi po natin intensyon na manira. Intensyon po nating mag-educate. Ini-educate po natin na sa Bible, in accordance, in agreement with the second quote of Ellen White in manuscript 112, ito yung tamang interpretation na si Christ po ang scapegoat, hindi po si Satan. Hindi po natin pinapamalian si Ellen White, kundi itinutuwid natin kayo na sumusunod kay Ellen White. Kayo po ang tinatama natin dito, hindi si Ellen White, kasi tama si Ellen White. Kayo ang nagkamali. So, you should be humble. We should be open in correction na si Jesus Christ ang scapegoat. So, wala po tayong intention. Bagkos sinusuportahan pa natin, pinapatatag pa natin ang inyong paniniwala doon sa propeta ninyo. So, yun lang. At back to you, Brother Rasha. Baka may tanong dyan. Hello? Nasaan na si Brother Rasha? Diyan pa? Wala na si Rasha. Hello? Ayan, so pwede na kayong magtanong dyan yung mga nasa comment, no? Babasahin.
Babasahin lang ni Rasha yung comment. Shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid ha. Kasama natin dito syempre yung ating mga nasa live platform. Isang malaking shoutout kay Brother Albert Hinkel ng Debaters Conventions ng Victory Church. Brother Mark Umbao ng Oneness Born Again. Shoutout din kay Bok. Hanggang ngayon hindi ko ma-identify or hindi ko maalala. Brother Jumong ng JW. Brother Zach ng Saksi ni Cristo. At yun. At dito mga kapatid sa ating live din, isang malaking shoutout din sa ating nasa live si Jesse Baracheta, yung mamaya magdi-debate ng dalawang to. Pastor Jeremy Amlon ng Gold Pfizer Cloud, shoutout sa kanya. Question dito Brother Denmar, kung ang scapegoat ay si Christ, paano mo ipapaliwanag na the goat to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord sa Leviticus 16 verse 10, samantalang si Christ ay namatay bilang sacrifice? Okay. So, hello, ayan na. So, ganun pala ang Diyos sa pinapaniwalaan natin mga kapatid. Ang Diyos pala'y namamatay. Hindi po, no? Yung ating Panginoong Diyos na si Jesucristo, kaya nga po siya, hindi po agad-agad na pagkapako, patay na. Hindi po eh. No? So, meron pang from 12 to 3 p.m. si Kristo buhay pa bago siya namatay. Huwag niyo pong sabihin na si Jesus Christ ay nanatiling patay. Hindi po. Dahil ang Diyos natin pinapaniwalaan, sabi ni Apostol Pablo, Diyos ng mga buhay, hindi Diyos ng mga patay. Oh? Kung ang Diyos niyo po namamatay, no? Sabi sa unang Timoteo 1:17, ang Diyos ay walang kamatayan, haring walang hanggan. O yung ganyan pong paniniwala na ang Diyos ay namamatay, na literal, yan po ay paniniwala ng Roman Catholic Church na God died literally. No? Hindi po paniniwala yan ng mga Adventist, to be fair. No? Para po maging fair sa mga Adventist, hindi po paniniwala ng Adventist na namatay si Kristo literal. No, lagi po naming sinasabi yan noon pa man, no? Hindi po namatay ang Diyos na literal. So si Kristo, ganun din. No, hindi siya namatay literal kasi kung namatay siya, magiging dalawa na lang ang persona ng kadyusan. Ganun 'yon. So next, Brother Rasha. Question dito, comment mo na, sabi ni Pfizer, bago matapos ang taon gagawa yan ng sariling simbahan. Any comment yan? Hindi po ginagawa ang simbahan. Ano po ang ibig sabihin ng eklesya? Ang eklesya kasi, ito po ay kalipunan ng mga mananampalataya. Halimbawa kami dito sa Discord, no? Si Albert galing siyang Victory. Si Rasha galing siyang Catholic, si Mark galing Born Again. So, meron kaming fellowship na nangyayari. Lahat kami we confess that the Lord Jesus Christ is Lord and Savior. So that is the church already, no, na naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon. No, so hindi po tama na sabihin na porti umalis sa inyo or pinapamalian na kayo, gagawa na ng church. Mali po yun eh. Lagi po kasing ganito ang isip ng mga Adventist, no? Kapag ka umalis sa inyo, ang isip nyo Sunday keeper na. Hindi ba pwede na ang Sabat namin si Kristo, hindi yung Sunday? So,
laging ganun na lang na kung hindi SDA, ano ngayon ang Toll Church? Ang Toll Church yung spiritual body of Christ. Huwag po tayo na parang pagmagang naghahanap tayo nung aatakihin natin. Kung hindi SDA, kung hindi Sabat, Oh, ganun po kasi yung mentality natin. No? Anong nangyayari, may presupposition dun sa question or sa statement na iniisip nung nagsasabi na, church. No? Hindi nyo po nababasa yung aking, ito po ang lumilitaw, lumalabag kayo sa isa sa mga utos. Ang huwag kayong sasaksi ng kasinungalingan laban sa inyong kapwa. Yan po ang inyong nilalabag. No? So, mabuti pa, pastorally, sinasabi ko po sa inyo, tigilan nyo po yung ganyang komento. No? Ayan, sa Brother Rasha, back to you. Question dito, Brother Denmar. Ayon sa Leviticus 16:22, the goat shall bear upon him all their iniquities unto the land not inhabited. Bakit ang scapegoat ay dinadala sa isang desolate place samantalang si Christ ay namatay, nabuhay na muli at umakyat sa langit? Ay, opo. Dinala po talaga yung scapegoat doon sa wilderness. Saan po ba namatay si Kristo? Doon po sa labas ng Jerusalem. Kasi po doon sa Levitico 16, yung scapegoat ay pinakawalan doon sa labas ng Israel. Sa city of Israel, pinapunta doon sa wilderness. Ganon din ang nangyari kay Jesus Christ. Kanilang ipinako siya sa Golgotha sa labas ng Israel. No? So, tumutukoy po yan kay Jesus. No? Wag po nating i-presuppose na dahil nakabasa tayo ng wilderness, it means kailangan wala talagang makitang tao or something, no? So dito may kita natin sa labas lang po yan ng Israel, sa community ng Israel. So kung inilabas siya dyan sa Jerusalem, no, si Jesus Christ matay sa labas ng Jerusalem, yan po ay natutupad sa Panginoon Kristo, hindi kay Satanas. No? Hindi po kay Satanas. Okay? So Brother Rasha, back to you. Next question dito. Pagkatapos sabihin sa Leviticus 16:20, when he had made an end of the reconciling the holy place, saka pa lamang dadalhin ang live goat. Ano ang sinisignificant nito kung ang scapegoat mismo ang supposed representation ni Christ? Okay. So, ano ang nire-represent nun? Yan po, nire-represent dyan, no? Na si Kristo, basic lang naman po yung ikalawa, siya ang dala ng kasalanan. Okay, so yung tawag dyan, yung unang bahagi, no, ay to atone for sins, no, yung in-sprinkle doon sa most holy place, no. At yung pinaka-final part na gagawin ng high priest ay pakakawalan niya yung scapegoat. No, papatong niya yung kamay doon, kukonpisal niya lahat ng kasalanan doon, and then itong kambing na ito ay magiging kasalanan. Kaya nga kanina binabanggit ko po itong talatang ito. Ito. Sabi diyan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for he had made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made righteousness of God in him. So maliwanag ito, no? At saka sa Isaiah 53 verse 6, the Lord had laid on him the iniquity of us all. So nung pinatong ng saserdote ang kasalanan doon sa kambing, pinakawalan, no? Ipinatong kay Kristo, sabi ni Kristo, Ama, Father, ilayo mo sa akin ang kopang ito, kasi may pinapatong sa kanya. Kaya nga,
Nung dala-dala niya yung krus, nabibigatan siya. Yun po ang symbolism nun. Nadala-dala niya ang ating kasalanan, halos matumba siya doon sa kanyang pagdadala sa sobrang bigat ng kasalanan ng sanglibutan. Yun po ang nire-represent nun, no? Tapos, pagkatapos niya magdala, pakakawalan siya, papatayin sa labas ng Israel. Next question, Brother Rasha. Next question natin, comment mo na galing kay Pastor Jeremy Lamlon, napaka-informative daw. Hindi pwedeng magdala ng kasalanan kung makasalanan, atonement nga ni. Oo, tama yon, Pastor Jeremy, kasi ito no, katulad natin, no, we Protestants say, ang Diyos lamang ang tagapag-alis ng kasalanan. Apostles 7. Ngayon, bakit ko ikukumpisal sa pari yung aking kasalanan kung yung pari makasalanan din? So, hindi ko doon ikukumpisal lahat ng kasalanan ko. Kaya nga hindi ako Katoliko. Kasi, hindi pwede na magdala ng kasalanan, hindi pwede mag-absolve ng kasalanan yung isa pang makasalanan. Paano, ito sabi ng mga matatanda, no? Ang isang kamalian, hindi pwede pampatungan na isa pang kamalian. Not intended to destroy the Roman Catholic Church, but this is the real question. Mark chapter 2 verse 7, only God who can forgive sins. O ibig sabihin, tanging ang Diyos lang ang kayang mag-atone, ang kayang magdala ng kasalanan natin. Bakit ipapadala mo doon sa makasalanan, lalo na kay Satanas? Tandaan po natin ang usapan dito, atonement. Wala pong part si Satan sa atonement. Tandaan po natin, ang sabi dun sa Hebrews chapter 9, without the blood of goats and calves, there is no remission of sins. Kung wala ang dugong ito, walang kapatawaran ng kasalanan. Meaning, si Satanas ba ang nagpatawad ng iyong kasalanan? Pag-isipan po natin yan. Blasphemous yan. No? Nakakatakot itong doktrina yan. No, kaya po iwanan po natin yung ganyang doktrina, no? Back to you, Brother Rasha. At tanggap din, kuha din tayo ng question galing sa ating live audience. Sino yung gustong magtanong? Sino yung gustong magtanong? Baka may gusto magtanong dyan, yung matapang, malakas ang loob. Ayan. Ako muna. Ayan, si sige, Atenena. Ladies first. Kasi sabi, makakasalanan. Kung pinatawad na ba siya ng Diyos, may kasalanan. Kung pinatawad siya ng Diyos, sinong siya? Sino yung siya? Pambihira ako ang nagtatanong. Hindi, to clarify. Sino yung siya? Hindi naman ako nag-podcast Basta siya, yung nagkasala. Siyempre, yung okay. yung nagkasala. Kung pinatawad na ng Diyos, ganito. Pag pinatawad na ng Diyos, di siyempre, ipinatong na sa goat yung kasalanan. Pinatong na sa goat. So, wala na sa kanyang kasalanan kasi nasa goat na. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:21, si Kristo ay naging kasalanan para sa atin. Hindi na tayo, kundi si Kristo na ang naging kasalanan para sa atin. Siya na ang nag-absorb ng ating kasalanan. Hindi na tayo may kasalanan, si Kristo na. Yun po ang sagot ko. Wala na po. Pagka binura na yung kasalanan, wala na. Okay, last question ko, kasi dalawang naman. So, sa makatwid, kung ang pare ay pinatawad na ng Diyos, so wala na siyang kasalanan. Tama po ba? Kung ikinumpisal nung pari ang kanyang kasalanan, no? Doon sa hayop. Kasi meron pang other ritual na ginagawa yung high priest para doon sa kanyang kasalanan naman, no? Meron pong
ibang ritual pa na ginagawa. Kasi ang binabanggit lang sa Leviticus 6 is atonement para sa kasalanan ng buong Israel. Pero yung sa paglilinis ng pagpe-prepare nung high priest, no, ay meron pong ibinigay na guidelines kay Aaron at sa kanyang mga anak, yung Diyos natin. No, merong other ritual kung paano magpe-prepare yung pari, no? So, yung sa pari sa Roman Catholic, hindi natin alam. No, kung yan ba ay nangumpisal ba yan bago tumanggap ng kumpisal o siya ba'y nagkasala buong araw tapos tatanggap ng kumpisal, no? So, dapat malinaw sa atin na kung yung pari ay makasalanan, dapat matiyak natin kasi mamaya lalo sa lahat ikikwento niyan yung kasalanan mo. Oh. 'Di ba? Dahil tao yan eh. Mas maganda kung diretso tayo sa Diyos, hindi may kikwento yung ating kasalanan. 'Di ba? Yun, ganun po yun. No? Next question. Next question tayo. Sino yung gusto magtanong? Wala na? Si brother Jesse kasi tanong mo na lang sa live, bro. Meron siyang question dito. Or busy si anong brother question niya? Jesse. Ang tanong niya, kailan ka magbabago, Denmar, sa maling aral mo? Nagbago na nga po eh. Ikaw lang po ang nag-aakusa na hindi ako nagbago. Kaya nga binago ko na po eh. No, ini-inform ko nga po na dati paniniwala ko ay yung dating paniniwala ni Ellen White noong 1881 na si Satan ang scapegoat. Pero nag-change of heart si Ellen White eh. Sabi niya, si Kristo na ang scapegoat. So therefore, naniniwala ako dito kay Ellen White dito sa sulat niya noong 1897 na si Kristo siya ang scapegoat, no? Dito niniwala ko. So pareho kami na nag-change of heart. Yun yung aking hina-highlight dito. Kaya nga sabi ko kanina mabuti pa yung pinakikilalang propeta, yung pinipresent nating propeta, nag-humble. Pero yung mga nakikinig, at hindi ko alam kung mayroon mang makapanonood pa nito, hindi nag-humble. Yung unang-unang statement pa rin ni Ellen White ang kinopya at pinaniwalaan. Dapat po ating tanggapin yung change of heart o yung pagpapakumbaba ni Ellen White na mali pala ako, so babaguhin ko. No, hindi naman tayo mas divine or mas inspired diyan sa pinapaniwalaan ninyong propeta. No, kung tutusin, dapat nga gayahin nyo yung kanyang example. No, na noong 1881, 16 years later, binago niya na. No? So, bakit sasabihin na mali? Mali ba si Kristo ang scapegoat? 'Di ba? Baka kasi po may iba tayong katuruan. Sabi nga natin, nakaka-blasphemy sa Panginoon. 'Di ba? Katulad niya si Satan na nagdala ng kasalanan. Iba po kasi yung Satan is the author of sin at si Christ who bear our sin. Magkaiba yun eh. Magkaiba po. Okay? Next, Brother Rasha. Merong comment dito si Brother Bobby ng Seventh-day Adventist. Sabi niya may dalawang kambing. Ang isa para sa Panginoon at isa ay para kay Azazel. Ang kambing para kay Azazel, para kay Azazel ang scapegoat. Yun yung Leviticus 16:7-8 ang nilatag niya. Ito sana din yung itatanong ko. Yung sa Panginoon yung papatayin tapos yung isa kay Azazel, lalabas ba yung para kay Azazel, ito yung si Azazel para kay Kristo, parang ganun ba, or para sa Diyos? Ganito po no? Ibig nyo bang sabihin, kapatid, kaibigan, Bobby, no, na nag-aalay tayo ng demonyo? Kasi sabi dito, ang scapegoat ay ipe-present na buhay sa Panginoon. So, magpe-present tayo ng demonyo sa Diyos?
ay mali po. Pagka ganyan po ang ating kaisipan, no? Yan po ay absurd, no? Kasi yung scapegoat nga po ay ipipresent sa Lord. So, siya ay ipipresent na buhay sa Panginoon. O di, kung ipipresent na buhay sa Panginoon, si Satanas po ba dadali natin sa sa Diyos ng buhay? O ano gagawin ng Diyos doon? Pakakawalan. Hindi po ganoon. Ano ang gagawin kay Satanas? Tatapusin siya, wawakasan po ang kasamaan ni Satanas. Hindi po siya pakakawalan. No? Kung ganun po yung logic natin, ibig sabihin, magdadala tayo o mag-o-offer tayo ng demonyo sa Diyos? Mag-o-offer tayo ng marumi sa Diyos? Di ba magpe-present tayo ng marumi? Pwede ba mag-present sa Diyos ng marumi? Di ba nga kahit yung mga pilay na baka, yung mga karumal-dumal, hindi natin pwedeng i-present sa Diyos. O ganyan din sa Panginoon natin, pagka ang scapegoat may kapansanan, pwede ba nating ihandog sa Diyos, lalo na si Satanas na talagang siya ang author ng kasalanan, pwede ba nating i-present sa Panginoon? Siyempre hindi. No? Ayaw nga ng Diyos ng kasalanan eh. No? Ayaw ng Diyos ng kasalanan, kaya nga itinakwil niya si Satanas dun sa langit kasi ayaw ng Diyos ng kasalanan. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan, tapos mag-o-offer tayo sa kanya ng kasalanan. Oo. Hindi po talaga logical sa akin. Hindi ko po makuha yung ganyan logic na magpe-present ako ng marumi, magpe-present ako ng masama, magpe-present ako ng demonyo, at mas lalong magpe-present ako ng Satanas sa Diyos. Hindi po ba dapat yung pinipresent sa Diyos ay yung malinis, walang kapintasan, kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan, hindi yung kambing. Kambing ng Diyos na sa kanya nagmula lahat ng kasalanan. Na siya nga ang author of sin eh. Sabi ni Ellen White, the author of sin upon the sins of the truly penitent, sabi diyan, na siya magdadala kako. Hindi ko po maintindihan yun, yung logic na ganon. So, mas maganda, sampalatayanan natin yung ikalawang quote ni Ellen White. Christ was the scapegoat. Mas marunong pa po tayo kay Ellen White. Sabi niya dito, ito, sabi niya, some apply the solemn type, the scapegoat to Satan. This is not correct. Manuscript 112, 1897, page 18. Ayan po, sa presentation ko, kitang-kita naman, Pagka po sinabi ni Ellen White, this is not correct, ay wag na po nating ipilit na correct. Baliktad po ang isip natin, pagka ganyan, yung tama ay yung mali gagawin nating tama, Okay, next, Brother Rasha. Tanong, Bro Rashid. Siyempre, Brother Ilang Sam, tanong? Dalawa? Isa Pwede? lang, isa lang. Isa lang? Okay. Ito ang tanong ko sa iyo, Bro Delmar. Di ba sabi sa talata, pinadala yung kasalanan doon sa kambing at hindi inalis ng kambing ang kasalanan. Kasi si Kristo nag-alis ng kasalanan. Ito, premise lang ha. Si Kristo nag-aalis ng kasalanan. Hindi nagdadala ng kasalanan. Kasi yung kambing, pinadala doon yung kasalanan. Sa Greek kasi, ang salitang ginamit yan ay iron. Na ang ibig sabihin ng iron ay nag-aalis ng kasalanan. Pero yung kambing, nagdala. Di ba ang Diyos ay justice? Hindi pwedeng ipasa sa iba ang kasalanan ng iba. So, ang justice ng Diyos, alisin talaga ang kasalanan ng iba. Sigurado ka ba na si Kristo talaga ang nagdadala ng kasalanan at hindi nag-aalis? Yan ang pinakatanong. Ay, ganito po yan.
si Kristo na nga po ang high priest. Si Kristo na rin ang sin offering, no? Kaya nga si Kristo, siya na nga yung nagdala ng kasalanan eh. Siya po kasi yung high priest. Siya yung punong pari na nagdala ng kasalanan, ipinasa sa kambing. Oh, ipinasa sa kambing. Kaya nga sabi dito sa sa 1 Peter chapter 2 verse 24, who his own self bare our sins in his body on the tree, that we being dead in sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Si Kristo nagdala ng ating kasalanan sa kanyang sariling katawan. Biblia na mismo nagsabi nito. Tututulan pa ba natin? No, yung dalawang kambing, una, nag-alis ng kasalanan for atonement of sins. Yung ikalawa, nagdala ng kasalanan. Parehong function niya ni Kristo as high priest and sin offering. Pareho po yan, lahat po yan, function ni Jesus Christ. Hindi ko po maintindihan bakit kailangan ipatong kay Satanas yung kasalanan. No? Kawawa naman yung Satanas, no? Lagi na lang pinapatungan ng kasalanan, no? Samantalang hindi naman siya yung pinagpatungan ng kasalanan. O Isaiah chapter 53 verse 6. Sabi diyan, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. Kanino daw? Di kay Kristo, Hebrews chapter 9 verse 28. So Christ was offered to bear the sins of many, and unto them that look him shall he appear the second time without sin unto salvation. Si Kristo ang nagdala ng kasalanan ng marami. No? Siya'y inihandog na isang beses bilang isang kordero. Nagdala ng kasalanan natin, nag-alis ng kasalanan. No? So, dinala niya ang kasalanan sa krus, namatay sa krus, at ang ating kasalanan ay nabura na. Yun po ang sequence ng function ng dalawang goat. No? Ayan, next question tayo. I think wala nang magtatanong sa loob. Ito question, bro, galing kay Missionaryong Batanggenyo, isa tong debater ng SDA. In the typical service, the high priest, having made the atonement for Israel, came forth and blessed the congregation. So Christ, at the close of his work as mediator, will appear without sin unto salvation, sa Hebrew 9:28 yan, to bless his waiting people with eternal as a priest in revolving sin from the sanctuary, confess them upon the head of the scapegoat. So Christ will place all these sins upon Satan, the originator and the investigator of sin. The scapegoat bearing the sin of Israel was sent away unto the land and not inhabited. So Leviticus 16:22. So Satan, bearing the guilt of all the sins which as he caused God's people to commit, will be for 1,000 years confined to the earth, which will be desolate. So I think alam mo na to, sa CI, ano nga meaning nito? Sa Christ in his sanctuary by Ellen G. White. Walang question dito, bro, pero ako maglalagay ng tanong. Ito, last question ko na din, kasama itong sinasabi sa kay Ellen G. White. Bilang isang ex-SDA, bro, ano yung parang defense mo dito sa sinasabi ng ni Ellen G. White patungkol sa ilalagay nga yung sin kay Satanas? Bilang ang ex-SDA, ano yung ginagamit mo noon, tapos yung follow up ko noon, ano naman yung transition mo para doon nung umalis ka na? Yung ginagamit ko, ito nga, yung naka-share sa screen ko, no, yung dalawang sulat ni Ellen White. Ang sa akin ganito, hindi ako umaatake, no? Hindi ako naninira.
Ang ginagawa natin, nag-internal critic tayo. No, ano ba yung aking turning point? Bakit binago ko yung aking paniniwala? Simple lang. No, dito sa unang quote, sabi niya sa early writings noong 1881, the scapegoat typified Satan, the author of sin. So, nung ako SDA, naniniwala ako na si Satan ay siya author ng sin. Ay talaga naniniwala ako, sabi ng propeta eh. O pero nung sinabi ng propeta noong 1897 na Christ was the scapegoat, which the type represents, o sino ako para tutulan yon na, binago na pala ni Ellen White. It may bring confusion, but the question here stays relevant na sino ka para tutulan itong change of heart ni Ellen White, no? So ito aside from those Bible verses, itong dalawang nagbabanggaan na quote ni Ellen White, no? Kaya nga tanong ko po kanina no, alin po sa dalawa ang mali? Of course may mali diyan. Siyempre yung una. Bakit? Kasi isipin nyo, 1881, si Satan ang kanyang scapegoat. No? At 16 years later, binago niya, si Christ na ang scapegoat. So, alin ang tama dyan? Eh di yung tama, yung 1897, yung pinaka-latest o yung pinaka-recent statement ni Ellen White. And tanong, sino ka para maging mas inspired kay Ellen White kung naniniwala ka na naniniwala ka na inspired si Ellen White ng Diyos, bakit itong sinabi niya hindi mo paniwalaan? Sino ka? 'Di ba? Kung ikaw ay Adventist, sino ka? You just had to reflect, no? You just had to humble down na bakit yung propeta nagkamali, itinama niyang kanyang sarili, naghumble. Tapos tayo hindi. No, ang purpose ko dito hindi para manira, kundi i-inform tayo na ito ang tama. No? Na we should humble ourselves na nagkamali kami on the past. Katulad noon, dati si Ellen White kumakain ng baboy, ngayon hindi na. No, dati si Ellen White hindi Trinitarian, naging Trinitarian. Hindi ba masama din, hindi ba magandang tanggapin din natin katulad ng ibang pagtanggap natin sa binanggit ko na nagbago ng position si Ellen White from Satan to Christ as a scapegoat? Mahirap po bang i-identify yun or i-compare yun sa ibang positions niya na nagbago katulad ng vegetarianism at saka Trinitarianism? Yun po, pag-isipan po natin, mag-reflect po tayo dyan. Okay? Okay, thank you. Siguro, short last statement, bro, at para mag-end tayo. Okay. So, last statement natin mga kapatid, So, sa atin, ang nagdala ng kasalanan, katulad po ng una natin tanong, sino ang nagdala ng ating kasalanan? Si Jesus ang nagdala ng ating kasalanan. Siya po ang namatay sa krus sa Kalbaryo upang tubusin ang ating kasalanan. Kaya po ating sampalatayanan na walang bahagi si Satanas sa gawain ni Kristo sa gawaing pangkaligtasan. Dahil kung mayroon man bahagi si Satanas, yun ay ang hatol. Doon sa kanya siya'y hahatulan ng Diyos dahil siya ay naninira ng kaisipan ng mga Adventist na wag magpakumbaba, na wag sundin ang kanilang propeta. No? So, wag niyong paghariin si Satan sa inyong kaisipan na si Satan ang scapegoat. Si Ellen White na ang nagsabi, Christ was the scapegoat. No? Kailangan lang nating kilalanin na nagkamali tayo. Kailangan natin magpakumbaba sa ating sarili, no?
Sino ba tayo? No, pwede naman natin sabihin Bro Denmar, hindi ko po alam yan Hindi ko po nabasa. So therefore, magpasalamat ka sa akin. Pasalamatan mo din ng Panginoon. Kasi ginamit ako ng Panginoon para maituwid ano man yung pagkakamali na paniniwala mo. But it doesn't mean umaatake ako. Nag-i-inform ako. No? Ini-inform ko kayo, ganun yung pag-ibig. Ang pag-ibig, sabi sa Proverbs, no? It is better to correct in public with love instead na itago natin yung pagkakamali at wag nating sabihin. No? Kaya nga po, ito yung pag-ibig ng isang dati nyong kapatid at ngayon kaibigan ninyo. Hindi tayo naninira. No? So, ano lang tayo, nagpe-present lang tayo ng katotohanan na ating natagpuan kay Kristo. Ang itinataas natin, hindi si Satanas, kundi si Kristo. No? So, pinakapanghuli, no? Kung ako po tatanungin, halimbawa ako ngayon ay Adventist, kung sakasakali ko ako pa rin ay Adventist, mas pipiliin kong paniwalaan si Ellen White kaysa po doon sa mga nagsasabing si Kristo, nagsasabing si Satanas ang scapegoat. Bakit? Si Ellen White po ay may prophetic authority sa fundamental beliefs ninyo. So, you should be cautious, no? Doon sa ating paniniwala sa isang bagay na dapat kaangkop doon sa inyong fundamental beliefs. Huwag kayo lilihis doon dahil yun ang sabi ng denomination ninyo. Si Ellen White, prophetic authority. Kayo, ano authority ninyo? Wala. So, sino mas paniniwalaan? Si Ellen White o ikaw? Yun po yun, no? So, yun po ang ating podcast ngayong gabi. God bless. Gusto ko po i-promote yung ating magiging debate. Mamaya, ito po yung share ko lang yung ating i-share ko lang yung yung ating thumbnail doon sa debate mamaya, no? Ito. Wait lang share natin yung thumbnail, no? Sabi doon, ito. Share natin. Ang thumbnail natin mamaya. Okay. Ito daw, sabi ni Jesse, ang Diyos ng Calvinism, ang ultimate author of evil. No? So yun po ang ating debate mamaya. No? Mamayang alas 10. No? Ito po ay another blasphemous claim ng Diyos ng Calvinism, ang ultimate author of evil, no? Ito po ay hindi natin papayagan na lapastanganin ang pangalan ng Panginoon. No, sabi, wag nating gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Yan po ay ating sasalangsangin mamayang alas 10. Abangan niyo po yan dito sa Russia TV, no? Back to you, Brother Russia. Diyan nagtatapos mga kapatid ang podcast ni Brother Denmar Santiago. So abangan nyo siya lagi dito sa Russia TV every Friday 7 PM yan mga kapatid. At kung gusto nyo pang magtanong, huwag kayong mahihiyang mag-comment dahil siskapin ni Brother Denmar Santiago na sagutin pa ang inyong mga question dyan sa ating comment box. At mga kapatid, please subscribe nyo ating YouTube channel, Russia Debates TV. Pakipollow na din ako. At syempre si Denmar, pwede nyo i-follow, nakatag naman yung pangalan niya dyan kung gusto nyo pang mag-sorry sa kanyang pananampalataya. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV with the Debaters Convention. Ito ang tinig na hindi mabibili, hindi matitinag, hindi mapapawi. Ito ang tinig ng katotohanan ayon sa kasulatan. Sa salita mo aming pinanghahawakan, liwanag sa dilim, gabay sa bawat daan. Hindi sa opinyon ng sanlibutan,
kasulatan. Kapag may unos, hindi uurong. Ang pananampalataya'y lalo pang titibay. Ang bawat pangako mo'y aming aasahan. Dahil ikaw, O Diyos, ay tapat magpakailanman. Hindi kami matitinag sa bawat pagsubok. Katotohanan mo ang aming sandigan. Sa bawat hininga, sa bawat awitan, ikaw lamang ang aming itataas. Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, salita ng Diyos ang aming sandigan. Sa Kanya lamang ang aming kaligtasan. Ayon sa kasulatan, hindi kami mag-aalinlangan. Handang ipaglaban ang katotohanan ng Diyos. Kahit anong unos ang aming harapin. Hindi sa galit, kundi sa pag-ibig. Hindi sa dahas, kundi sa biyaya. Ngunit kapag ang katotohanan ay hinahamon, kami tatayo ng may tapang at kabanalan.